Sa nalalapit na pagdiriwang ng Chinese New Year, marami sa ating gustong lumapit ang swerte. At para sa mga naghahanap ng the one, is this your year na kaya? Alamin natin ang mga kapalaran pagdating sa usapang puso base sa inyong signs. Kasama natin ngayon ang astrologer na si Kit Uriel Tañedo. Welcome, Kit, dito sa Dapat Alam Mo. Hello, I am Keith po from Beyond Senses and I'm the Master Astrologer. Ayan, Kit. Ngayong Year of the Dragon, pagdating sa usapang pag-ibig in general, ano ba ang sinasabi ng mga bituin, Kit? When it comes to the Year of the Dragon po, ang dragon kasi very go-getter yung mga yan eh. So, ang Year of the Dragon is the season of harvest. So, ito ang panahon para sa abundance, good fortune. Kasaganaan. Pero in terms of love, no, in Chinese traditional families, they like planning to make babies na pag mga Year of the Dragon. Kasi, oo nga. Kasi it's parang diba sabi, wow, Year of the Dragon, parang swerte, gano'n. Opo, it brings fortune daw po for couples na magkaroon ng Year of the Dragon na baby. So marami gusto nila this year na magkaroon sila ng mga baby. Kit, usong-uso lately yung mga hiwalayan. Nako, ang tanong ko, ano-anong signs ba ang nanganganib na sumailalim sa heartbreak o hiwalayan ngayong Year of the Dragon? So in terms of astrology, no, ang Pluto ngayon kaka-transition lang to Aquarius after 20 years in Capricorn. So ang ibig sabihin nun, expect a lot of transformation kasi Pluto is the planet of transformation and change. And ang pinaka-apektado dito ay yung mga Scorpio, Taurus, Aquarius, Leo, and Capricorn. Kung may signs na hindi maganda sa usaping pag-ibig ngayong taon, ano namang signs ang masasabi nating #blessed ang love life? So, tulad nung sinabi ko, sila din po yung mga blessed for love life kasi ang gagawin ni universe is pagdadaanan sila ng mga obstacles, mga sitwasyon na kailangan nila mag-transform. So, at the end of this year, expect na it's either positive or negative. Pero most sana positive ang ating. Maganda rin bang magkaroon ng mga karelasyon this year? Yes po. Okay. Mas ma-align ang mga Aquarius, Leo, Taurus, Capricorn, and sila. At ano naman, Signs Kit, ang makakaharap ng mga pagsubok? Yun din, no? Parang tulad nga din ng sinabi ko, since this is the age of transformation, especially for innovation, sa love life, in all aspects, sila din yung parang they need to face a lot of things to learn for this lifetime. Kaya, pero syempre, may mga pwede pa rin namang gawin para maiwasan ng malas sa ganito. Ano nga ba yung mga pwedeng gawin para naman isave ang puso mo from heartbreak? Yan. Sige. So, number one, I feel like kapag sa Chinese, kailangan maganda yung rose quartz. Wearing rose quartz helps heal our heart traumas, yung mga traumas natin from relationships. And pinaka-importante, madami po kasi nagsasabi na external ang factors pag dating sa heartbreak or pain. Pero for me, mas maganda kapag tumingin tayo inward, internal factors, kasi pag mas nakikilala po natin yung sarili natin, mas naiintindihan natin yung mga emotions, yung feelings natin, and mas nagiging firm tayo with our boundaries. So, important na mas maproprotektahan natin sarili natin kung mas kilala natin. Okay, Kit, salamat sa pagbabahagi sa amin ng iyong kaalaman. Mga kapuso, tandaan na ang mga ito ay gabay lamang. Nasa inyong mga kamay pa rin naman nakasalalay ang takbo ng inyong buhay. Mapausaping kalusugan, isyong pantahanan, at kahit kwentong pambata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan. Guys, Susan tayo!